At kasunod ng baha sa mga lansangan, malalalim at perwisyong lubak ang naiwan sa mga motorista. Bukod sa pagsisikip ng daloy ng trapiko, may mga nadidisgrasya pa sa mga ukang yan. Kaya ingat sa pagmamaneho mga kapuso. Mula sa lungsod ng Maynila, nakatutok live si Marie Sumali. Marie. Mike, dahil nga sa walang tigil na pagulan at pagbaha ng mga nakaraang linggo, lalo pang lumala yung mga lubak sa mga kalsada ng Metro Manila. Sa kahabaan ng port area sa Maynila, halos tabi-tabi ang mga pothole o lubak sa kalsada. Sa lalim ng mga lubak, hirap ang mga sasakyan kaya lalong bumabagal ang daloy ng trapiko. Hindi rin maiwasan na maging sanhi ito ng mga aksidente, lalo na kapag biglang preno o kaya biglang kabig ang mga sasakyan. Matraffic nga ma'am. Traffic eh. Sobrang traffic ma'am. Bakit? Kasa gawa sa kalsada, hindi pa natapos ma'am. Sa Rojas Boulevard, ganito rin ang sitwasyon. Ayon sa DPWH, nasa 27,000 square meters daw ang lawak ng mga kalsadang nasira. Katumbas daw yan ng mga lubak sa 137 national roads sa Metro Manila. Pero sa ngayon, nasa 24% pa lang daw ang kanilang nagagawa. Aminado ang DPWH, may ilang lugar na madaling masira ang aspalto, partikular yung madalas dinaraanan ng mga truck at madalas bahain. Grabe ho talaga lubak-lubak dito, ma'am. Kasi dala na ng umuulan kasi. Kasi dati espalto yan, ma'am. Siyempre, nababad sa tubig yan. Ang espalto, pag nababad sa tubig, talagang mag-ano yan. Masisira. O tapos samahan pa ng mga ganyang kalalaki? Oo, mga kalaking mga truck na container. Yung mga ano nga, yun ang grabing makasira ng kalsada. Abala ang DPWH sa pagsasaayos ng kalsada sa UN Avenue corner Romualdez Street. Nag-temporary patching lang muna sila o kinayod ang asfalto para pumatag ito. Temporary lang ngayon yan, ma'am. Pagdating na ng saka sisimentuhin. Oo, pag sinimentohin nyo ngayon? Hindi pwede yun, ma'am. Kasi magkaka-traffic yan eh. Minamadali na rin ang pagsisemento ng kalsada sa R10 sa Tondo na puro lubak din. Biyak-biyak po, ma'am. Tapos nireblocking po namin. Biyak-biyak, lubak-lubak? Opo. May sira na po. May mga crack na po siya. Sa tagal na po nung panahon na nabuhusan siya, ay nagkakaroon po siya ng crack. Kaya kinukumpuni po namin yun. Dapat gabi ginagawa nila to eh. Hindi dapat araw. Yung mga lubak-lubak, mas naantala ba kayo? Mas lalo, naantala kami nito. Plano ng DPWH, hindi na aspaltuhin ang mga kalsadang madalas bahain, lalo't kalaban daw ng asfalto ang tubig. Sa halip gamitan ng tinatawag na reinforced concrete o nilalagyan ng bakal bilang pundasyon ng semento para di agad ito masira. Mas mahal daw ito pero mas matibay. Naglaan ang gobyerno ng 28 million pesos na pondo para sa pagsasaayos ng kalsada. It looks like asphalt on those roads is not going to work. No? So we're thinking of upgrading our specifications and use reinforced concrete on these segments. No? Mike, sa loob ng 2 linggo, ayon sa DPWH ay inaasahan nilang matatapos yung pagkukumpuni sa mga sira-sira o yung mga lubak-lubak na mga kalsada. At nagdarasal din sila syempre na wag umulan para matapos nila yung kanilang mga repairs at magpapatuloy din daw yung pagsasayos nila sa mga drainage system. Yung sitwasyon naman ng trapiko dito, bagamat may bahagyang build-up o pagbibigat ng daloy ng trapiko dito sa kahabaan ng Rojas Boulevard, ay tuloy-tuloy pa rin naman ang daloy ng mga sasakyan. Itong sakanang bahagi, yung mas malapit na kalsada sa akin ay papuntang Cavite at sa US Embassy. Samantalang mas maluwag naman yung daloy ng mga sasakyan doon sa kabilang bahagi na papunta naman sa port area at sa Manila City Hall. Mike? Maris, nung papunta ka dyan sa lungsod ng Manila at nung pag-ikot mo dyan, may nakita ka naman ng mga tauhan ng DPWH na nagumpisa ng kumpunuhin yung mga lubak-lubak na mga daan, Maris? Yes, Mike. Yung sa pag-ikot nga natin kanina sa iba't ibang lugar dito sa Kamaynilaan ay nakita natin may mga nagsasaayos ng mga kalsada o nagkukumpuni ng mga kalsada doon sa may UN corner Romualdez Street at gayon din doon sa R10 sa may Tondo sa Maynila. Mike? Maraming salamat, Maris Sumali.